Promise ko sa sarili ko di ako iyak sa video na 'to. Sa lahat-lahat yata ng videos, ito yata yung pinakamahirap sa lahat. 'Di ba dinadaan ko na lang sa tao pero let's go. Hi! Welcome back. This is Coach Sands. I know meron tayong mga questions. Meron kang mga questions and sasagutin natin yan ngayon. Alam mo yung feeling na sobrang lost mo, yung sa sobrang lost, parang gusto mo muna mag-take a few steps back. Kasi parang alam mo na may something, hindi mo lang ma-figure out kung ano. Dumating na din ba ikaw sa point na parang gusto mo na lang munang magmuni-muni o kaya naman subukan yung mga bagay na gusto mong gawin noon pa? Could be an activity, could be studying, learning new things. Alam mo yung feeling na parang may emptiness. Kumbaga sa 100%, alam mo na may 50% na kulang or somewhat 30%. Pero malaki pa rin yun na sa sobrang laki ng percentage na yun na parang gusto mo munang mag-isip-isip. Gets mo? Alam mong you needed healing. Pero di mo alam kung saang part ba? I mean, saang part ng buhay mo yung kailangan mo ng healing. Ganon ako kalos noong 2023. So, nag-start siya November 2022. Ito yung time na masasabi ko na pinili ko muna yung sarili ko. Kasi feeling ko, parang sa tinagal-tagal ng panahon, I was losing myself. Na parang nagiging unfair ako sa sarili ko. There are things I wanna do. Feeling ko nagsa-self-sabotage ako just to keep things going. Kasi gusto mong i-entertain yung idea na sayang yung 10 years eh. Baka mas madali kung hayaan na lang natin, wag na lang natin pansinin. So, for the longest time, tinabi ko siya. Hindi ko siya pinapansin. Feeling ko, I was really being unfair to myself. Until one time, bigla na lang, I was asked a question. And then, hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko masagot na oo, hindi ko rin masagot na hindi. Kasi feeling ko pag sinagot ko yung oo, makakasakit ako. Pag sinagot ko naman na hindi, magsisinungaling ako sa sarili ko. Gets mo? Alam mo yung parang sabi ko, saan ako lulugar? Litong-lito talaga ako nun. And so, syempre, alam niyo na. Kasi nga parang feeling ko nagiging unfair na ako sa sarili ko. So, sabi ko, pipiliin ko ngayon yung sarili ko. And then, there had to be collateral. So, collateral doon yung channel, mga videos, yung Facebook fan page. Pero okay lang. Kasi alam ko, it was an effort between the both parties. Pero okay lang kasi siguro may mga bagay na kailangang mawala in order for new things to begin. Pero syempre, aaminin ko, 'di ba? Maraming memories yung mga videos na yon. Doon tayo nagsimula, 'di ba? Lahat ng mga request niyo, videos na ginagawa natin kasi nga may, oh coach, ganito gawin natin, ganito ganito. Kasi binabasa ko yung mga comments yung mga requests ninyo. Nagla-live pa tayo noon, naalala mo? So, 2023, feeling ko ito yung year kung saan attend ako ng retreat, found my spiritual community. Feeling ko yun din talaga yung kailangan ko. I met new people, friends, even na parang feeling ko sila din in a way yung nag-guide sa akin. Yung parang pinadala sila sa akin ng universe ang nasa taas para ma-realize ko kung ano yung kulang. Para magawa ko kung ano yung purpose ko. Yung talagang gustong-gusto kong gawin, yung passion ko, which is creating content. So dito sa healing journey na to, doon ko na-realize na kahit pala pinili ko yung sarili ko, in the process, nakasakit pa din pala ako. And it was really the hardest part. Tatanungin mo na lang na bakit? Pinili ko lang naman yung sarili ko. Masama ba yun? Parang, pwede bang ako na lang muna ngayon? Alam mo yung gusto mo na lang sumigaw. Dumating ako sa ganung point na gusto kong pumunta sa bundok. Sigaw ko lahat-lahat ng gusto kong isigaw. Mga frustrations ko, yung feeling ko, higing unfair ng mga bagay-bagay. Wala eh. Alam mo yung dumating ako sa point na ubos na. I feel like yun talaga yung pinaka-reason bakit pinili ko yung sarili ko. Kasi I was being unfair. I am becoming person I am not. Lagi akong galit. Yun na pala yun. Kapag pala nagsa-self-sabotage ka, tapos nare-realize yun ng body mo, nag-reflect siya outside eh. Nagpo-project yung lahat ng frustrations mo. Kasi nga, hindi mo magawa yung talagang gusto mong gawin para sa sarili mo. So, feeling ko, parang give ako ng give,
give. Parang dumating sa point na wala na akong mabigay. So sabi ko parang, okay, stop muna tayo. Kailangan ako muna. Pupunan ko muna yung sarili ko ngayon para umapaw ako to the point na kahit magbigay ako ng magbigay sa iba, alam ko kung paano pupunan yung sarili ko. And so, feeling ko yung retreat na inattendan ko, it was a huge part of my healing. Doon ko na-realize na may mga nangyari pero kailangan mo pa din bumalik kung ano ba talaga yung mga gusto mong gawin. Ano ba yung mga passion mo sa buhay, yung purpose mo sa life, or magmumukmuk ka na lang ba, kakaisip dun sa nangyari sa'yo, diba? Meron ka palang dalawang choice sa buhay. Siyempre, malaking tulong din doon yung family, siyempre, friends, yung mga special na tao sa buhay mo na talagang ini-encourage ka nila na tuloy mo yung gusto mo. Diba, try mo yun? Namis ko sa sarili ko, di ako iyak sa video na to. Pero alam mo yun, nakaka-touch yung ganong mga tao na they would keep reminding you na yun yung dream mo, you should do that. You should keep going. Not the end of the world. And naniniwala, yung ini-express talaga nila na naniniwala sila sa'yo. It's different feeling. And sa mga tao na yun, thank you. Thank you. Really, sobrang thank you. Hindi ko alam kung anong words na kailangan ko sabihin more. Thank you. Sa healing na to, natutunan ko din na you have to be understanding din talaga all the people around you kasi hindi lang ikaw yung may pinagdadaanan sa buhay. Yes, minsan frustrated ka, feeling mo agrabyado ka, but at the end of the day, lahat tayo may pinagdadaanan and a little compassion, a little understanding, malayo yung mararating niya para dun sa tao. Hindi talaga natin alam, may mga tao na akala mo masaya sila sa labas. Yun yung pinapakita nila, masaya diba? Pero hindi mo alam, deep inside, merong emptiness, may loneliness sa puso nila. Pero alam ko na together, we can create new and fun, exciting memories kasama ka. I-welcome natin ang new chapter na to with a brave heart. No, hindi magiging madali. But alam ko kasi nandyan ka, kakayanin natin. I am excited to share this new chapter with you, Sissy. See you! Mwah!